What we are going to discuss, of course, syempre, kailangan natin, again, just to remind us, no, wag natin kalimutan yung history of marketing, di ba? Syempre, pag hindi natin alam yung history, no, the history will repeat itself, na pwede tayo mag-fail. No, that's why we would like to understand ano pa ba yung pwede nating gamitin, no? Yung combination ng traditional or yung traditional marketing and yung digital marketing. Okay? And then, paano ba nagsimula or nag-shift yung traditional into AI-powered marketing? So, mayroon pang traditional, may digital, and now it's AI-driven powered marketing, no? Meron pa diyang AI-driven strategies. And then next is pag-uusapan natin yung mga different technologies in AI and what are the key features and successful examples na meron ngayon in the market. And next would be, ano ba yung future ng AI in marketing? No? Ano pa ba yung mga pwede pang mangyari in the future? Ito nga, pinabasa ko nga itong book na to. Is Zero to One. So, ang author nito is si Peter Thiel. If you're familiar with PayPal, siya yung founder nun, no? Kasama niya sila Elon Musk. If you know, Elon Musk is the owner or founder of Tesla, SpaceX, Boring Company. So actually one of the wealthiest, di ba, individuals on Earth at the moment, no? So sila yung nagsulat nito. Actually may comment pa si Elon Musk dito. Pero ang sabi niya dito talaga, yung direction daw ng ng industry is going to be digital daw talaga. May pinasabi silang singularity, no, in all industries. And yung AI is napakalaking part of the evolution ng ating mga negosyo, ng ating business, no? So if ever we have this kind of knowledge, no, in the future, maybe at the moment, di ba, alam naman natin ginagawa ng mga founders you're familiar with, di ba? They would think forward, no, parang in the 10 years, 5 years, and then today, no, doon naka-base yung business plan nila. No, and then they will work to it, no, towards that direction on a daily basis, no, as if it's already happening, yung nasa future, right? So, last would be the psychology behind the marketing. No, ano ba yung nagtitrigger to buy yung mga ating target audience? And then last, we will just have the summary and the takeaways. Okay, so yung mga matututunan natin dito, syempre paano ba nag-evolve yung marketing through the years, no? Alam naman natin through the years, yung AI kasi, bago lang siya. Sabi ko nga kanina, mention ko 2022, nilaunch yung ChatGPT pero konti pa lang yung nakaka-access. Pero now, I think almost everyone can access ChatGPT, di ba? Naging trend siya, no? Pero it's not just kasi a trend lang eh, di ba? But it's also redefining our businesses, di ba? And how we connect to the customers. Later, we'll talk about it more, no? And what are the benefits of AI? Pag ginamit mo yung AI sa business natin in terms of marketing, ano ba yung magiging pwedeng impact niya sa negosyo natin? Yan, matututunan natin ngayon yan. And then, ano yung mga different AI technologies na pwede natin gamitin, yung mga applications or software. Yan, meron tayong list of niyan later. I'll show you. And of course, yung mga ginagamit ko din sa business na as a Gopal service provider, no, yung aming mga marketing support and marketing services, ginagamitan din natin ng AI yan para mas tinatawag nating micro strategies. Okay? And then upcoming innovations sa AI, ano pa ba yung mga paparating na meron sa AI. Okay? And then, again, pag-uusapan natin ano yung psychology. 'Di ba? Sinasabi naman doon, psychology kasi ito yung nagtitrigger for our customers or target audience to make that decision and choose you over your competitors, 'di ba? So all of this, no, will provide us an understanding of the transformative impact ng AI in marketing, no? So if you are a student, no, magkakaroon ka ngayon ng magandang perspective on how you can get into in the industry, in the corporation. But if you're a business owner naman or young professional, then you will have another view of how you are going to a different direction so that you can position your business effectively. So kasi the tension right now, 'di ba, in the world, no, is yung
napakabilis nung pag-evolve, di ba? Sobrang bilis niya than ever, no, compared to last 10 years, no? And a lot of businesses are falling behind, and we know that, di ba? But before I proceed, I just want to know how many business owners we have here, or how many students. Can you type one if you're a business owner, or type two? Let me just pull up my chat box here. Or type 2 if you're a business owner, type 1 if you're a student, type 2 if you're a business owner. Okay, meron tayong student, si Sir Lito. Student. Sir, ano pong ano natin? School. Can you drop down your school naman para lang naman ma-shoutout natin yung mga school nyo kasi yung recording natin, ina-upload din natin to online sa YouTube, no? Para at least shoutout natin na po. Marketers nga tayo. Let's promote, di ba? Let's promote natin yung mga organizations natin. Ayan, shoutout to National Teachers College, Balian Community College. Saan to? I think yung national teachers na-receive kami ng ano nito, invite din eh. Thank you so much mga Sir Jules. And also the students from national teachers. Pangil. Pangil Laguna. Okay, okay. Shout out to Balian Community College. Alright. Meron ba tayong mga business owners din? I think majority puro um students. Number two naman, if you can type two if you're a business owner. Or young professional, type three. No? Kunyari, nasa ano ka na. If ever, like, you're already working in the industry or you're looking into promotion or upskilling, di ba? Maybe you can type three. Right? But let me just proceed, no? So, pinag-uusapan natin kanina ba sobrang bilis ng mga pangyayari, no? Ito nga eh, yung early forms of marketing, no, makikita niyo sa screen, no. Ang pinag-uusapan lang natin before, nagsimula yung marketing through barter system, no. Kunyari, meron kang mga gamit, no. Kunyari siguro before, 'di ba, mga farming yung ginagawa natin, no. Pwede mo exchange yung mga goods mo. Ganun lang, no? Walang yung services mo, pwede rin, ganun-ganun lang. No? And then, through word of mouth, no, nagkakaroon ng pasa-pasa yung mga information and then nakikilala na tayo o yung business natin o yung produkto natin, no? And then 15th century pa pala nag-start yung prints, no, ng advertisement, no? Parang yun ay naging umpisa ng printing marketing, no? Parang paper ano na tayo agad-agad at that time. And 19th century, eto na yung nagkaroon na ng branding and may revolution na ng ng paglago ng mga ito na yung mga basic na at least understanding of how the brand works, di ba? And then the advent of modern marketing, 20th century. Ito na. Ito na yung may mga media, mass media, new advertising channels, marketing theories like 4Ps, yung mga ganyan, no? Ito na, dyan yung mga product pricing, promotion, place, no? Ito yung mga basic na pinag-aaralan natin sa school, di ba? Pero in the last 2 years, 2 years to 5 years lang, biglang boom, nag-iba yung takbo ng industry, di ba? Just to ano lang, no, quick ano lang, quick note lang, no. Did you know that 72% of marketers, regardless so kung part sila ng isang corporations or running their own businesses, no, or a student, no, um, 72% of marketers are using or already utilizing AI tools to improve their campaign. 72%, no? Taas nun, 'di ba? And ang ano nun, ang impact nun is nagkakaroon sila ng more laser focus dun sa ating mga target audience because of AI, no? Parang yung modern marketing talagang biglang nag-iba kasi nade-develop na agad natin yung target audience natin, mas mabilis natin, mas mabilis tayong magkaroon ng feedback loop, 'di ba? Kasi kung ikukumpara mo dito, teka, sa 20th century, 'di ba? Yung sabi nila meron ng radio and television at that time, plus yung advertising, no? Yung advertising kasi goods naman talaga siya, 'di ba? Siyempre nakita mo naman in the last, 'di ba? Decades, no, generation. So very effective talaga yung mga magazines, TV, and radio. No questions with that, no? But yun nga, as a business owner or part ka ng organizations,
ang mapapansin mo is napakalaki ng investment or capital, no, to run these campaigns, di ba? Million-million to, hindi to basta-basta i-spend, di ba? And it will take some time para lang din makita mo kung talagang magiging effective ba yung marketing natin. Especially nowadays, talagang very intense yung competition, no? So, fast forward today, yung evolution ng marketing, biglang nag-iba siya, no? As alam naman natin kasi syempre, di ba, marketing has always been about what, di ba? About connection. We're trying to connect lang naman dun sa ating mga target audience. Yung mapapansin mo, from barter system, word of mouth, yung prints natin in 15th century, and then nagkaroon ng branding 20th century, nagkaroon ng advent of modern marketing through different theories for peace. But if you take a look at the idea, the whole idea of the marketing, no, is to connect, di ba? To connect yung ating ino-offer from point A to point B, from us to our customers, di ba? And coming to, today, now AI just make it more smarter. Di ba? With just one click, no, with just a prompt, you will get something, a feedback, no, that will help you structure your your campaigns or strategies, especially yung mga powerful tools talaga, like for example, yung sasabi ko, yung SEMrush, mga HubSpot, ito yung mga dashboard na talaga, SimilarWeb, no? Meron talaga silang dashboard where you can see how our audience or traffic visitors on our pages are um, engaging with us, no? So, think about it, 'di ba? Yung traditional marketing is like para siyang handwritten letters, no? Parang sulat-sulat, one way lang siya, no? Pero yung modern marketing, yung katulad niyan, yung AI pa, it's instant, no? Pagka-post mo ng campaign, pwedeng later today or pagka-post mo lang a minute ago, merong magko-comment sa'yo, merong magbibigay sa'yo ng reviews, or better may bibili sa'yo agad because of yun nga, kaka-launch mo lang. And number one pa dyan, yung ating capital or ating investment. Di ba? Sobrang baba lang ng investment. Kapag nag-run ka ng ads for Facebook ads, as low as 100 pesos, you can try it out, no? Just to at least have the grasp, the experience, no, of how you are going to um develop a strategies or at least ideas, no, na meron tayo para patakbuhin nga yung online natin na business, no. Kasi pag ginawa mo to ng traditional, imagine dati nung bago ako sa marketing, meron pa kami nung mga associate or staff na pumaakyat sa bus. Umakyat sa bus, may dala-dala silang flyers, no? Print yung flyers nila. Print yung flyers. Papamigay nila yung mga flyers na yun, isa-isa sa mga nakasakay sa bus. Grabe, di ba? Ang hirap doon. Ilan sila? I mean, at least 10. 10 staff, no? Magbibigay ng mga flyers. And then, kailangan mo yun swelduhan. And then, kailangan mo magpa-print. And out of that, hindi mo pa sure kung ilan yung pwedeng bumalik or ilan, gaano kataas yung probability na maging successful yung campaign na yun. Kasi nga, manual offline no? So, yun yung isang challenges when we do traditional. So, on the other hand naman, if we do the online campaigns, no, sabi ko nga kanina, with just a click, no, pwede ka na mag-run ng ads. Pwede mo i-try 100 pesos, 1,000 pesos for a week, no? Then, with that very small capital, you will get at least agad yung feedback, no, or um, yung reach mo sobrang lalawak agad, hindi mo na kailangan mag-hire ng tao para lang yun expand yung branding awareness natin. So these are the most effective ways these days, no, to do our marketing campaigns. I'm not saying that digital is better and traditional is like that. No, what my point is, we have so many options these days that we can combine it together. It depends of our direction in the business, but there's a lot of ways this day where you can reach more while also saving a lot of budget for your business. So parang yung budget mo na yun, pwede po mo magamit sa
R&D mo, research and development mo, or product mo, pag-improve ng product mo, or inventory mo, di ba? This will help you sustain your business and have that stability in the business, di ba? So these are the early forms of marketing and how we can transition it to the modern marketing. So, pinag-uusapan natin konti kanina yung shift, no, from AI-powered marketing, no, now, and then we have before yung yung traditional marketing. So, pinag-usapan na nga natin kanina about yung traditional marketing, yung prints and the ads, di ba? And then yung commercials sa TV and radios, relying yung audience natin through one way lang. Kapag hindi natin nakuha yung feedback nila or kapag walang response, most likely malugi tayo, 'di ba? 'Yun yung pinakamahirap. And then ang pinaka-challenges pa doon natin is yung yung feedback loop, no? Hindi natin makakuha agad yung reviews, no? Malalaman na lang natin kapag medyo medyo malawak na. Regardless if it's positive, mas maganda. Pero paano kung negative, 'di ba? Mas hindi tayo makakabelo. But again, with digital or AI these days, pwede ka na kaagad pivot or makapag-iterate ng ating mga campaigns. And one more, no, yung lack of personalization pagdating natin sa traditional, no? Kasi nga, one way siya, so hindi natin siya agad-agad change, no? Eh kasi, napakalaki nga ng investment. So imagine mo, nag-invest ka 1 million, 2 million for that campaigns. So, hindi natin alam kung paano natin siya may split testing. Kaya mo split testing or A/B testing kapag malaki lang yung budget natin, 'di ba? And mind you, traditional marketing methods, no, are um so effective that sometimes yung ating relevance, no, yung relevance natin sa market can even can even have that report, no? As long as na yung business mo has some similar companies or competitors, no, you can have that structure already and apply it dun sa ating mga campaigns. Hindi na natin kailangan start from scratch, no? So kung meron tayong negosyo, siguro yung mga natin, mga parents natin or grandparents natin, no? Back then, mas mahirap talaga kasi nga, syempre, they have to do it on their own. Now, you can learn from the mistakes of others instead of experiencing those mistakes, no? And work your way up, di ba? So, yung traditional marketing, 'di ba? Hindi siya uh, what do you call this? Not actually shooting in the dark naman, no? Kasi syempre may very professional din talaga yung mga previous generations, and we know there's a lot of successful marketing campaigns in the past, but it's more difficult, di ba? Because nga one way lang siya, we don't have the a lot of data that we can use, no, to make an informed decision. But while, no, these days we have AI where you can plug integrate your system already and get that report, no, in just what, few seconds, few minutes, no, and that way you can strategize better, no, kasi nga AI talaga will turns data into informed decisions that can save a lot of money for the business. Imagine you can create different scenarios, um, different strategies, different case studies that you can review, and what are the impact of that if you use that direction, no? So that also help us in analyzing where is this efforts are going, di ba? Especially may ano pa tayo, mayroon pa tayong tinatawag na marketing automation. Okay? So later on, pag-usapan natin yan. So yung emergence ng AI, no, mapapansin mo,
it utilizes hindi lang basta-basta yung parang output ng mga data. Kasi nga, pag medyo matagal-tagal ka na sa marketing or sa industry, mapapansin mo yung super generic na output ng AI. Just because they output that results, no, pwede mo na siyang i-copy paste lang basta-basta. Ito yung mga nagiging downside ng paggamit ng AI. Kasi nga, ni-utilize niya yung yung algorithms, no? Um, and the machine learning. So kung ano yung lahat na ng data na nandoon, okay, yun lang din yung gagamitin niya. So kunyari, ang gamit natin is free access of ChatGPT or Gemini or Copilot. Ang alam ko kasi, yung ChatGPT 2022 or hindi siya yung current date kapag free yung gamit mo. No. So what does it mean? So may delay pa siya ng 2 taon, no, in terms of information. So we have to make sure na yung kung ano yung binibigay sa atin na data ng platform, we have to ensure na at least we validate it, no? Hindi lang basta yung copy paste siya kasi maraming gumagawa, gumagamit na ito. Kasi although AI allows us yung mga businesses natin to analyze largest data points, data sets, and for us to be able to automate yung mga activities and tasks natin that will lead us to improve efficiency, engagement, or growth, no? Kakailanganin pa rin natin ng personal or yung ating professional intervention so that hindi mawawala yung tinatawag natin na tone of voice or messaging or identity ng ating business. Okay? Para hindi siya super AI lang talaga. So, pag-usapan natin ngayon, ano ba yung mga types of AI? Okay? So, sa AI kasi, ang kailangan lang naman nating malaman dito is, syempre, paano natin gagamitin yung AI, yung mga tools, no? Hindi lang basta na, gamit chat dito. Okay, si Lito, goods din daw siya. Thanks so much for your comment. Yeah, so kung paano natin siya gagamitin, like for example, later, meron tayo diyang mga um, tulad ng mga machine learning o yung NLP, di ba? Kasi hindi lang siya basta-basta na parang AI para lang maging super smart tayo, but it's actually also AI sa learning process din, no? And nag-grow tayo kasabay niya. So yung mga machine learning is like para lang din natin siya tinuturuan because of the mga inputs na binibigay natin, no? So, pag-usapan natin ano ba yung iba't ibang klase ng AI. So, meron tayong machine learning, NLP, predictive analytics, meron tayong facial recognition, and marketing automation. Okay. So, punta muna tayo sa YouTube. Okay. So, machine learning, so ang ginagawa niya is ini-enhance niya yung data analysis. Okay? And then, yung better targeting and personalization. So, kung ano yung algorithm ni YouTube, mapapansin mo, no? Nagkakaroon siya ng understanding kung ano yung mga pwede niyang ibigay sa'yo na recommendations. And that way, you can make your decision kung ano yung papanoorin mo or ano pa yung mga content na mag engage ka. Anyone na naka-experience nito kay YouTube? Type ano naman kayo dyan kung meron kayo. Sabi ni Jubilee, one goods din daw siya. May mga na-experience ba kayo kay YouTube? Kunyari napansin nyo, binuksan nyo yung YouTube nyo, no? Pagbukas mo, nag-search ka ng movie, no? Batang Quiapo. Pag-enter mo ng Batang Quiapo, lumabas ang dami. And then later on, pagkatapos mo ng isang episode, lahat na ng Batang Quiapo nandun na sa yung homepage. Meron bang ganun? Meron ba kayong ganung experience sa YouTube? Pwede ba i-type? Yes, yes. Okay. Any experience, any observation na pwede nyong i-share kung ano yung mga napansin nyo na every time na may tinatype tayo o may pinanood tayo, biglang, di ba, andun na lahat ng suggestion, no? Yun yung tinatawag na machine learning ngayon sa mga platforms, no? Hindi ko naman sinasabi na lahat meron, but we don't know, di ba? Kasi syempre, wait lang, pwede ba sabihin na algorithm ay pwede ba sabihin na algorithm ay machine learning
Part siya nun, Carl, thanks for that question. No? Sabi nga natin dito, yung machine learning kasi ay nag-a-analyze siya. Ini-enhance niya yung analytics natin para mas maintindihan niya lalo yung o yung users natin. So that the machine no will provide to you different or personalized no. Katulad ng sa example natin kay YouTube, yung algorithm niya as nag-ano siya, inaaral niya yung mga predictions na pwede niyang i-recommend sa iyo based on what you are engaging with the users or with the content, no? So, kung kunyari, nag-search nga tayo ng Batang Quiapo, bigla mo na lang mapapansin, halos lahat ng episodes ng Batang Quiapo or related to that content, no? Eh, magpapunta na rin sa yung homepage, di ba? So, parang ganun siya. Part siya ng algorithm, yes, Carl, no? Kasi hindi lang naman siya. Actually, it's a combination of different algorithm. Kung mapapansin nyo rin, Netflix, no? Netflix ba? May napansin din kayo? So sa Netflix, no, kapag nanood tayo, by the way, Carl, thanks for your question. Ang ganda no, no. If anyone has a question, just type in there, no? So we would like, oh, it's okay lang naman. Para mas ano tayo, mas engaging and also when you are sharing questions din, no, nag-open up to for all of us na nandito ngayon sa ating discussion, di ba? Imagine ko ang matututo yung isa and then lahat tayo magkakaroon ng discovery with one question. Okay? So, going back, no, si Netflix din may ganun. Meron din siyang tinatawag na design strategy. You know? So, yung design strategy is based on thumbnail naman. Yun yung pinaka-algorithm niya. Ang nangyayari, nagpapalit-palit yung design algorithm niya. No? So yung design niya, yung pinaka-creatives niya, nagpapalit-palit based dun sa users kung sino yung nanonood. Kung mapapansin mo, iba-iba yung account na pwede mong gamitin doon. May mga kids or may yung mismong account mo, no? So based dun sa account na gumagamit nung Netflix or nung mga pinapanood mo, magkakaroon din siya ng suggestion dun sa ating homepage, no? Ganun nagagamit yung AI. And most of the platform these days are powered by AI. Okay, hope you get that. So before we jump to next one, do you have any other thoughts or questions, or if you would like to add something with our machine learning? Katulad ng question ni Carl. Okay. All right, so we go with NLP. So NLP is the natural language processing. Okay. So, ito naman, yung pag-enable ng mga chatbots, di ba? So, this way, mas madali for us as a business owners, marketers, no, na magkaroon tayo ng initial engagement or quick engagement dun sa ating mga customers. Kasi syempre, pag nag-message sila at hindi natin sila nasagot agad, pwedeng mawala yung interest nila. So, with this NLP, no, na AI na pwede nating i-integrate sa ating mga business or paano ba natin ito gagamitin later, no? So, pero ang pinaka-objective niya is to have a better customer service experience, no? Katulad niyan, meron to sa mga banks, sa website nila may makikita. Or if you have Union Bank, meron silang bot doon na pwede kang mag-chat. Ayan. And then, ito yung improved content din nila, no? Na pwedeng SEO. SEO means Search Engine Optimization. Okay? Search Engine Optimization, ginagamit natin to para mas maging, mas maging related or relevant tayo kay Google. That way, ibibigay niya tayo, i-recommend niya tayo dun sa mga top pages or mag-rank tayo ng higher dun sa mga search results engine. Napakalaki nun. Kasi syempre, alam naman natin, pag nag-search tayo sa Google, tapos lumabas ka sa first page, napakalaking bagay nun. Kasi lahat ng nag-search sa Google, no, they are ready or almost ready to buy. Kasi nga, hindi siya katulad ng Facebook. Kasi Facebook is a social media platform, no? Kasi social media, they are browsing, no? Maybe they have the interest to buy or the idea to buy, but they're not looking for it, no? That's why us, more marketers, we're trying to create content and run ads as well, no? To nurture them so that when they are ready to buy, no, tayo yung maiisip niya, buy, yun nga,
having all these campaigns around that user, no? But for Google, it's a different way. Google kasi wala siyang katulad ng mga accounts natin, wala siyang ganun. Katulad sa Facebook, wala siyang ganun. Hindi tayo nagpo-post, di ba? Meron lang tayong mga Google account doon, pero pang email lang siya, di ba? Google Drive, mga ganun lang, no? Hindi tayo napag-post or hindi tayo napag ng video, hindi tayo napag-interact, hindi tayo napag-chat, no? Although sa mga email natin, message, may mga chat. But yun nga, it's a different marketplace. So, paano siya nagwo-work? 'Di ba? It's through search engine, no? Kung sino yung mga users natin naghahanap or naghahanap sa mga ng sagot sa mga tanong nila. For example, 'di ba, kahit tayo pag kunyari may hinahanap tayo, best place to eat or best restaurants near me, no? So, i-suggest agad 'yon ni Google sa'yo. But yun nga, si Google ay magbe-base siya sa mga top performing website or highest authority websites. And that is through SEO. No, may tatawag tayong SEO crawling o may mga breadcrumbs pa yan sa mga website para lang ito yung mapili ng ating mga ng Google, no, para ikaw yung lumabas doon sa ranking natin sa search results, no. So NLP, ang ginagawa niya, no, it allows AI to understand, no, and generate languages to facilitate tasks. Yun nga, pinag-usapan natin like content creation, analysis, sentiment, and customer interactions, no? So that way you can save a lot of time, no? Kasi syempre, imaginein mo kung malaki na yung negosyo mo, nasa 50 to 100 inquiries ka a day, paano mo yun ni-replyan lahat isa-isa? Lahat yun magkakaroon pa ng two-way communications, di ba? So, ang tagal nun, mauubos yung oras mo, no? So, instead na mag-hire ka, di ba? Another headcount, magkano ba ang ano ngayon, ang sales representative para lang itulungan ka dun sa pag-close ng mga inquiries na to, di ba? Pwede ka naman palang gumamit ng AI na chatbot. And mind you also, yung mga chatbot na to na AI, may mga free trial pa to, may mga free account pa to na pwede mong um, gamitin just to jumpstart your business and see for yourself, is this gonna be feasible for my business or should I hire na lang the traditional way, have someone that will work on this, di ba, instead of having this AI. Kasi minsan din, may downside din yung AI. Like for example nga, some customers din kasi nafe-feel nila medyo robotic yung reply, no? Kapag hindi siya naayos ng maganda, hindi siya na-set up ng maganda, medyo robotic yung reply. Sunod-sunod, minsan na-spam mo na yung users, no? So without the right setup, then it could also lead to a non-performing results, no? So we can strike a balance, but yun nga, with the cost in mind, NLP allows us to test, yun nga, yung engagement natin, no, while also saving costs and also optimizing our process using the system ng NLP. Okay? So yun nga, ang sample natin dyan kanina, katulad ng mga banks, no? Yung mga banks, pag pumunta ka sa Union Bank, katulad ng sinabi ko kanina, pwede ka na mag-chat sa kanila. BPI, meron na rin yan sila. Um, what else? I think yung Meralco din, meron din silang chat niyan na pwede kang mamili. Press-press ka na lang kung ano yung mga kailangan mo. Right? So that way, hindi na nila kailangan i-one-on-one pa. No? Sobrang dami nun kung mag-hire sila. 'Di ba? Napakalaking tulong niya for businesses. Okay? So any questions or any thoughts you'd like to share about our NLP? API considered API convert convert. Sir, ano po yung meaning nung question ulit, sir? Ano nga po, if you can retype. Okay, okay. Yes, yes. Pwede siyang integrate yung chatbots natin sa mga kahit nga sa Facebook eh. Paano niyo po ba gustong gamitin, sir, if ever, yung chatbots?
Sir Jandel, paano mo siya gustong gamitin yung chatbots natin? Normally naman, to answer your question quickly lang, no? Pwede naman siya na-integrate na naman na yung mga chatbots na to. Di ba po kasi dalawang pinanggagalingan ng API, pwede na rin po kasi machine learning 3. Yes, yes, pwede na. Yun ka. Na-ask ko nga yung question sa'yo. Yun, na pwedeng isang API na lang, magagamit mo na rin tong mga to sabay-sabay. But if you're like using a website or using Facebook lang, no? May mga meron na tayong separate dyan na app, like a chatbot mismo na pwede mo nang integrate yung account mo doon sa mismong chatbot na app, no, that way you can optimize na yung mga pumapasok sa iyo na you can optimize yung process, and then yung mga pumapasok sa iyo pwede mo nang masagot agad-agad. But to answer your question, yung API, yes, you have the options to have at least the machine learning or have the app itself, no. Meron naman mga chatbot na free na din to start with and to test it. Okay. Mostly naman ng mga ano ngayon, ng mga AI naman yun, API ready naman yan to integrate, especially if you're going to integrate it to your website, no? With ano lang, with social media, if you're going to use it, then you would go to a platform or software or app, okay, para ma-integrate mo siya. Alright? Any more question? Tatagalan yung iba sa chatbot siguro po dahil sa API na ginagamit. Yes. Kasi yung API, no, pang ano to pang medyo malakihan na, no, na mga corporate or negosyo or malaki ang setup na. Kasi nga, yung API kasi ginagamit talaga for yung stream of integration, lahat andun na. Tulad ng ChatGPT, kasi di ba, pag gumamit ka ng ChatGPT, lahat dun halos andun na di ba? So, ang kaibahan nun, medyo mas mahal siya, pero lahat AI-powered na talaga siya. Yung API ng ChatGPT, pwede mong bilhin. Tapos, magbabayad ka lang sa kanila ng may monthly, bibigyan ka nila ng access point, and then at access point, pwede mo ipasok ngayon sa website mo, hindi mo na siya magamit sa social media kasi iba rin yung access point ng Facebook or Instagram, no? So, pero kung may sarili kang platform, like yun nga, website, pwede mong gamitin yung API directly. Yan. Para lahat yan, gamit mo na. Pero syempre, yun nga, it comes with a price, no? Pero syempre, kung ano lang tayo, kung tayo ay nagsisimulang mga negosyante, pwede na tayong gumamit ng may mga ano naman, tulad ng mga chatbot niyan May mga meron ng AI din naman na yan, no? And it's free pa, di ba? So that way, hindi tayo makapag-spend. But if you have the budget, probably pwede yan. Mas maganda yan. Tama ka din doon na natatagalan talaga pagdating sa setup ng API kasi medyo technical na siya. Kailangan mo din siyang i-align doon sa compatibility ng mismong platform. May mga ganun pa siya. No? Okay. And plus, the security pa. Di ba? So if you're working in a very, like for example, very strict environment na company, like for example, finance, no? Siyempre, sa finance, meron tayong mga data security o Data Protection Act, di ba? So hindi tayo pwede basta-basta mag-setup ng API. Kasi once na lumabas yung mga data, meron na tayong responsibility dyan, no? So, yun pa yung isang nagpapatagal din doon, yung pag-approve ng paano yung data natin magagamit or paano na saan napupunta yung data, no? Kapag pumasok yung data, meron kang API, that means lalabas yung data dun sa API na yun or may access yung API na yung third party dun sa API na yun kasi nga syempre nakakonect ka, like for example ChatGPT ginamit mo, so pwede niyang ma-access ni ChatGPT yung mga data na nasa loob ng company mo. O tapos nasa finance ka. Like for example, nasa insurance ka or nasa yun nga, financing services, nagbibigay ka ng mga loans, no? Pwede ma-access ng ChatGPT yun. Eh, syempre, part yun ng trabaho niya. As ako yung API mo, kailangan maintindihan ko yung mga laman ng datas mo, yung mga laman ng platform mo. So, yun yung isang pwedeng nagpapatagal doon kasi syempre, kailangan ma-set up ng maigi yung mga security natin kung ano ba yung limitations ng API natin based doon sa setup ng ating mga organizations. Yan. Okay. So I hope na-answer ko yung question mo, Sir Jandel. Ang ganda ng question na yon, no?
Yeah, so this is more on subjective na kung paano mo i-set up yung ano, yung sinasabi ni Sir Jandel na data sets, no? This is on more on the back end na. But what are we ano lang discussing, medyo technical na to si Sir Jandel, but what we're discussing is the integration lang muna. No, this is ano na, more on the specifics doon sa ating organization. Ito nagagawa na rin to sa itong ano itong output na magiging CV na siya or yung mga information na pinagsasama-sama na naka-Excel, no, kaya na rin to sa ChatGPT. Sira po mic. Sorry. Okay lang. Sige, sige. Pero ang ganda nung sinishare ni Sir Jandel. Tama to. Very ano na to. Ito na yung talagang na-experience natin on a daily basis. Kahit ako na-experience ko to. Yung mga ganito. No? Yung kailangan ko yung naka-Excel file or kailangan ko magsama-sama siya sa isang file no? Or naka ano na siya, naka-docs na siya, no? Naka Word format na siya. No? Magagawa mo to sa Copilot or Gemini or even ChatGPT. But yun nga, if you're going to have this on your own platform, no, make this function on the website or yung ginagamit nating mga apps, no, para sa ating mismong business, medyo may kosto, no? So, yun lang yung kaya to, no problem. Actually, yung mga, kahit even ChatGPT is offering their API, pwede mong gamitin ChatGPT as your backend, no? Yun nga lang, you have to pay for that as well, di ba? Okay, so kaya natin. Nagagawa talaga din siya. Kahit yung gamit namin ngayon sa company, meron din kami, ano din siya, meron din siyang API technology na parang naka, ano na rin yung AI, naka-integrate din yun. Pero it's utilized for data analytics naman and performance yan, dashboards. Okay, so I hope you get something out of this. Napakaganda ng conversation natin sa NLP. Thank you so much. Sir Jandel, if you can, okay lang if you can share more, Sir Jandel, kasi we're learning also from what you are sharing, no? So next is ating predictive analytics. Ang daming gumagamit nito. Personally, myself, I'm using this, no? Kasi it's more accurate, di ba? Yung forecasting natin, it will help us. And then, yung marketing din natin na campaigns is more effective. Kasi imagine, di ba, before, wala tayong analytics, wala tayong basis, no? Wala tayong historical performance, wala tayong forecasting, no? Meron before, kung ano lang yung nangyari back then, no? Yung last year, previous year, but based on numbers, di ba? Ikaw mismo mag-ano nun, mag-analyze nun, sakit sa ulo nun, tagal nun, no? Pero now, because of AI, no, pwede na tayong tulungan, no? Just to form or structure, no, a new forecast, di ba? A different campaign settings, no, a different direction, no. What if this is my cost only on this campaign, what will happen next, di ba? Yung mga ganun based on the historical, and you can that way you can have at least an idea, not actually know what will happen in the future, but at least just to have, instead of speculating, no, meron tayo ngayon basihan, di ba? Na based on these numbers, maybe this is the high probability na maging effective itong marketing campaigns ko na to. Kasi that way, na-anticipate natin, no, as a marketers, no, or business owners, na-anticipate natin kung ano yung trends na paparating based on the numbers na binibigay sa atin ng ating mga software na ginagamit, especially if it's powered with AI. No? So, katulad na lang, ito, sample natin, si Shopee. Di ba? Si Shopee, ang galing yan. Napansin mo ba? Sino dito may business sa Shopee? Anyone nakakapag-try yung back-end ng Shopee? Na-try nyo na ba yon? Sa likod niya? Okay, let me just share no while we are discussing. So, yung Shopee kasi, ang galing niya because napipredict niya kung ano yung mga bibilhin ng mga customers doon mismo sa ating app or mismo sa website. Basta naka-login ka. Napansin niyo na ba yun? Kunyari, nag-search ka ng um, nag-search ka ng shoes, no? Mapapansin mo, meron kang biglang naka-suggested na ano doon, na sapatos, may voucher pang kasama. Anyone na experience doon? Eh, niya, nag, ano ka, nag-try ka mag-search ng damit, no?
makikita mo na lang, meron even right now, if you try it, no, based on your historical data, based sa mga sinesearch natin, no, sa Shopee, biglang meron ng mga ino-offer sa atin doon basta nag-login ka, no? Kasi naaral ni Shopee, no, from the back end. I'm not sure kung ano yung gamit nila na ano na system, but probably, no, I'm not saying, no, 100%, but probably because of that algorithm, no, they're using an AI, no, for us to, to of course get the best of what they are offering. Yung mga vouchers nila, yung mga discounts nila, no? Bigla pa siyang naka-automate, di ba? Bigla, kunyari, inaiwan mo pa yung cart mo, hindi mo muna in-order, parang ayoko muna, sweldo na lang. Di ba? Sunod naman nun, marireceive ka ng mga emails, di ba? Or kung naka-login ka sa app, may marireceive ka mga notification. Do you think it's a manual na may magsasend sa'yo ng notification or manual na may magsasend sa'yo ng email? Do you think is that the case? What's your thoughts? What's your thoughts with that? One, kung tingin mo naka-automate siya using AI, or two, meron dong isang representative na nagsasend ng email. Sige, let's try to have a guessing game lang naman. For parang tayo, magising kasi nakakaantok pag hapon, no? But automated, sabi ni Melissa, sabi ni Irene, one, automated din, sabi ni EJ, no? Tama, no? Tama, it's actually automated, no? Napakagaling nung na-setup nilang system, no? Based on the historical data na nakukuha nila sa kanilang platform, sa app or sa website, di ba? Um, paano natin gagamitin yun sa ating mga negosyo, sa ating mga sariling business? Siyempre, hindi naman tayo kasi laki ni Shopee. Pero kasi katulad ng chatbot, meron din tayong mga tools na pwedeng magamit, no? That based on the historical data, no, makukuha din natin kung ano yung mga gusto ng ating mga customers. That way, mabibigay natin sa kanila kung ano yung hinahanap nila, 'di ba? Kasi syempre hindi naman tayo pwedeng magbenta sa market ng walang may kailangan, 'di ba? Kaya nga tayo nagbebenta sa market because there is a problem or there is a needs that we're trying to solve or trying to provide, no, sa mga needs na yan o solve yung mga problema na yan, no. Yun yung trabaho natin as mga business owners, no. And if we automate this, then napakabilis nun para ma-close mo yung mga sales na yan. Imagine, di ba? Kahit tulog si Shopee, magpapadali pa rin siya ng mga emails, ng mga offering niya, ng mga voucher niya, ng mga flash deals niya. And then meron pa siya mga notifications, mga push notifications sa website niya or dun sa mismong app niya, may makukuha kang notification para lang to remind you na bumili ka na. Ganun siya kalupit mambudol, di ba? Sobrang galing niya mambudol. At mapapabili ka din talaga. Kasi nga syempre napaka-affordable ng mga um, products sa Shopee. And very convenient din siya kasi syempre pag pumunta ka sa malls, ang haba ng pila, especially these days, it's holiday season na, no? Ang haba ng pila kahit saan ka pumunta, restaurants, supermarkets, department stores, retail stores, no? Kahit saan ka pumunta, ang haba ng pila. Gusto mo naman medyo budget meal tayo, punta tayong Divisoria para mas marami tayong mabili. Kasi yun nga, sobrang dami din ng tao. Talagang paglalakad ka pa lang, pagod ka na, no? Ubus na yung lakas mo, hindi mo pa nalalabas yung pera mo, di ba? So parang sobrang convenient and very cost efficient nung ino-offer ng Shopee using their system, no? Definitely with that automation pa, talagang napakabilis ng kanilang way para makapag-increase pa sila ng mas maraming sales, 'di ba? Tapos meron pa silang tinatawag na yung mga promotion nila, yung mga monthly promotion nila, yung 11-11. Sino nakaka-join dyan? Sino nag-order dyan? No? Mga 10-10, 11-11, 12-12. Parang, 12 pa lang ngayon, sakto, no? Meron, kakatapos lang, di ba? 3 days ago, pero ino-offer pa din nila yan, no? May marireceive ka pang mga emails dyan na it's still ongoing. May mga flash deals pa sila, di ba? So, ganun ka
I mean, na-build nila yung kanilang marketing effort para mag-generate ng napakalaking sales. Imagine magkano sales nila a month, di ba? Di ba? Grabe. Meron akong isang naging ano nun, what I've heard, ka-work ko nun, what I've heard from one of the clients that we're supporting at that time with my previous company, no? Yung isang client na yun, nasa e-commerce din sila. What they're doing is they're supporting different brands ng mga Shopee accounts. So, that time, 12 ata yun, parang nag-half billion na sila eh. Imagine half billion in one month, half billion sales. Di ba? Paano mo nagawa yun? No? So, most likely, no, gumagamit sila ng system, no, that can automate pa or seamlessly optimize their process. All right? Okay? So, I hope you get something out of this predictive analytics, no? Kasi syempre, napakalaking tulong niyan sa ating mga negosyo, no? Hindi ko sinasabi na we go to the level of Shopee, but what I'm giving with you is that there are tools that we can also use, no, similar to this process, similar to the results that they are getting. Okay, later on I'll show you one of the tools. Okay, actually I think nandito na eh. Yan no, medyo nandiyan na siya. Okay, so next is facial recognition. Okay? Definitely napaka ano lang naman ito, straightforward lang nito. This is how they see, recognize the face, of course, and then enhance yung ating mga e-commerce experience kasi most ano na siya, more personalized na siya, 'di ba? Ginagamit din 'to sa mga banks, 'di ba? Imagine kapag kunyari nag-verify ka ng mga accounts. Sino ba nag-verify dito ng GCash? Anyone who experienced GCash, you have to verify your account and then using that face recognition. Na-try nyo na ba 'yan? Can you share, can you chat na kung na-try nyo na yung facial recognition na yan? Type 1 lang if yes, type 2 kung hindi pa, para pwede natin masubukan. I think GCash sa banks o na-experience na yan, meron na yan. Sabi ni EJ, yes. Si Irene, yes din. No? So itong mga AI technology na to, no? Ang ina-identify lang nila, pwedeng objects, pwedeng people, no? Pwedeng brand logos, pwedeng images. So, mapapansin mo, even ano now, may mga tinatawag na tayong text to image or image to text, no? Na-recognize na nila. 'Di ba? Or pwedeng may mga changes katulad ng mga Adobe suite natin ngayon, no? Pwede ka na lang mag-prompt and pwede mong i-remove yung object na hindi mo gusto. Sino gumagamit ng ano diyan, ng Adobe Photoshop, no? May magano na siyang ano ngayon. Dati mamanu-manuhin mo 'yon, no? Dati i-edit mo 'yon para lang matanggal yung mga object. Now, hindi, pwede mo nang i-prompt. No? No, tanggalin mo yung object na to or tanggalin mo yung flower base sa likod ko, no, sa picture na to, pwede niyang gawin, no. I think meron pang mga software ngayon then online na pwede mong gamitin that through prompt lang pwede niya nang tanggalin kung ano yung mga ah, gusto mong i-remove. Okay? This is more on visual marketing. Mas madali lang siya gamitin. Even I think ChatGPT, Copilot, and Gemini, as provided that you have a credit, pwede ka mag-prompt text to image or image to text, no? Meron din naman katulad ng chatbot, naka-stand alone siya na mas maganda tong gamitin kasi may mga free trials to eh, free account din eh, na pwede mo gamitin, AI generated na siya. Chat to, may mga mid-journey na tinatawag yan, okay din siya. But may ginagamit ako na sobrang ano, dali lang din. I can share to you that as well in the Digital Nations group, no? Okay. So, madali lang siya. Actually, yung sample ko dito sa facial recognition na ginamit na sa amin dito, dun sa isang corporate na naging part ako din, um, nasa app siya. And kasi syempre sa work, di ba, kailangan mo mag-log in. So, that way, di ba, if you're familiar with ating yung mga
bandy clock natin sa opisina pa maglalaging log tayo, kailangan mo mag-facial recognition, no? May ganun siya, pero ngayon nasa app, no? So kahit nasan ka, pwede ka mag-login, kunyari work from home ka, pwede ka ngayon mag-login and then through that facial recognition, nalalagin niya na ngayon yung ating mga account or time in, time out natin. Di ba? Using that facial recognition. So imagine yung system na yun, no, ng facial recognition, naging product. Di ba? No? Naging product siya. Ginawa siyang pang-verify ng log-in, log-out ng isang kumpanya. So, they're selling that now, that facial recognition as product. Maybe they can subscribe for a month or, I don't know, 6 months or a year. And then, they can have that function on the app so that yung mga employees nila doesn't need to go to a specific spot in the office para lang mag-login o parang yung hapon, di ba? Sobrang dami ng pila. Especially pag nasa BPO ka, no? Or nasa ano ka, nasa malalaking kumpanya ka, ang haba, mga 100 kayo nakapila, di ba? Eh pero kung may app na, di ba? Logout ka lang sa ano mo, sa phone mo, tapos na, uwi ka na. Di ba? Or pag nasa work from home ka, may login logout ka. You don't have to think na paano ka ngayon magla-login logout or paano mo siya ano, i-communicate. And ang napakaganda nun, it's a combination of rin yung ating mga analytics sa backend, no? May kita na rin doon agad kung ano yung ano mo, yung login logout mo. And ma-extract siya agad, hindi na kailangan manual, pwede na siya i-send. Nakakatulad sinabi kanina ni Sir Jandel na pwedeng naka-Excel na siya pag output, no? So it's a combination of different function ng AI, di ba? And pwede mo siyang pagsama-samahin based on your needs. Okay, so any questions before we move on to the next one or anything you'd like to share about facial recognition? May experience ba kayo kay facial recognition bukod kay GCash? Meron ba kayong tingin nyo na naging ano? Yung sa akin nga, yun nga yung naano ko. Yun yung naging experience ko dun sa isang company. Facial recognition as a computer vision. Yes, yes, meron. Nagka-function din to sa mga browser. Pwede mo siyang ma-access dun, yung facial recognition. Provided that you have your computer as a webcam. Siyempre, kailangan mo yung ano, yung webcam para dun lumabas yung pang-recognize ng photos or ng images. Di ba? So, kasi that's our thesis. Yes, no. Kaya siya sa ano, kaya siya sa computer. Basta yung computer, kasi syempre yung computer naman, yung mga cellphone naman natin ngayon, halos hindi na nagkakalayo yung ano yung system, yung mga processor natin sa laptop, sa computer, minsan nga yung cellphone mas mas malakas na sa computer no? Anyways, yung computer, provided na meron siyang camera, kayang gumana yung facial recognition. Yan, I hope nakatulong siya sa sa thesis mo. Ang ganda niyan kapag nagawa mo yung facial recognition na sa thesis. Naalala ko yung thesis ko noon about about SEO. About SEO nung fourth year ako. But yung sa'yo, galing, no? Advanced na facial recognition. Kasi imaginein mo, pag nakagawa ka ng magandang thesis niyan, pwede lang magamit yan, no? As part of their research as well. Katulad ng mga nasa airport. Di ba may mga dumarating sa airport? Tapos sobrang haba ng pila. Di ba? Instead na manually na lang, bakit hindi na sila mag-facial recognition? Di ba? Para lang mas mabilis yung security. Di ba? Mas streamline yung process, no? Hindi nagkakanda, sayang yung oras na maraming tao. Di ba? So, as well as nakakatulong siya to secure yung ating mga borders. Di ba? Yung mga airports, mga ports natin. Di ba? Facial recognition. Again, di lang naman sa facial recognition, pwede rin siyang gamitin nga sabi kanina sa objects, 'di ba? Sa iba't ibang sa iba't ibang objects or brands para i dahil dito ma-capture mo or ma-recognize mo kung ano yung mga produkto, 'di ba? Kasi sa attendance pwede po gamitin ang facial recognition. Correct. Yan. Yan nga example ko kanina, no, dun sa isang company na I'm part of, no? Isa siyang app. Sayang, hindi ko na isama dito. Kasi nung ginamit ko din kasi itong slides na to dun sa Adamson, pinakita ko yung ano na yun na software na yun. Ang galing niya. Kasi, yun nga, meron siyang, katulad nung sinabi mo, meron siyang browser. Pwede siya sa computer. Tapos pwede rin siya sa app, no?
meron siyang web platform, tapos meron din siyang app platform. So that way, pwede ka mag-login sa laptop at pwede ka rin sa iyong mobile app. Okay? Ganun niya na nagawa yung yung platform na yun. Sobrang galing niya. And then the HR team can just extract all the data of that employees. Actually, all of employees, no? That way, hindi na nila kailangan manu-manuhin. Sino ba nakapag-work dito? Yung naalala niyo yung may kulay yellow na card. Kulay yellow. Tapos ipapasok mo dun sa yung gumagam, yung mga bandy clock. Sino na-experience yan? Type 1 na ako na-experience yan. Yun, DTR. Di ko na alam tawag. DTR, sir. Correct, Correct, Sir Lito. Yung DTR na yun. Di ba? Mamanualin yun. Tapos, ang proseso nun, yung mga time in mo, bibilangin yun. No? Bibilangin yun manually. Tapos, paano pa nagkamali yun? Existing pa din yun, sir. Sabi ni EJ. Sir EJ, existing pa din. Tama, tama. Ako, existing pa naman yan. Nakikita ko pa din. Yun nga, no? We're trying to solve that painstaking process, no? Kasi it's super difficult for, number one, for finance. Number two, for HR, no? Kasi syempre nga, mamanualin nila yung mga time in, time out mo. Tapos bibilangin nila yung oras mo. Tapos pag nabilang na nila yung oras mo, bibilangin naman nila kung magkano yung susweldohin mo. Tapos katapos sila mabilang kung magkano yung susweldohin mo, yung total nun, bibilangin naman nila ngayon kung magkano ikakaltas sa'yo yung mga galing sa gobyerno. No, yung mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig, no, kakaltasin nila. So, kakalculate nila yun, kasi kakalculate pa rin nila ulit yun. Tapos, tsaka pa lang nila ipupunta yun sa mga bangko para sumweldo na tayo. Tapos, imagine kung gaano karami yung gagawin nilang ganun. 'Di ba? Kung paano kung 100, 500, 1,000 kayo, 10,000 kayong employees, wala na. Kulang yung 15 days para sumweldo tayo on time. 'Di ba? Now, because of this AI technologies, lahat to sobrang bilis. With just a click of the button, sabi nga natin kanina, pag-usapan natin yung predictive analysis, a combination of machine learning, a combination of language processing, and a combination of facial recognition. Lahat to, madali na. Di ba? Sabi nga ni Sir Jandel kanina, yung API integration, pag pinagsama-sama mo, very powerful yung mabubuo mo. Di ba? Very powerful ngayon yung system mo. Ganun yung nabuo na system namin doon sa isang company. Hindi ako yung nag-build nun, pero I'm part of the marketing lang to help them sell the products in the Philippines. And very effective siya at napakalaking tulong niya lalo na sa mga employees kasi syempre sobrang daming employees ang nagkakaroon ng concern pagdating sa sweldo. Alam natin 'yan. Ewan ko na experience nyo na 'yan, no? Pero maraming employees ang either kulang sweldo or hindi sumweldo on time because of this manual process, no? Na sobrang hirap, sobrang nakakapagod. And 'di ba? Tao lang din naman yung mga nagbibilang na yun. Siyempre, 'di ba, hindi mo alam magkasakit din sila, absent sila or late sila. Now, because of that, ripple effect din yung problema. Ngayon, because nagkaganon, lugi ngayon yung kumpanya kasi bumaba yung productivity ng mga tao. Ayun na, nagkaroon na ng domino effect hanggang sa nalugsara na yung kumpanya. Yun yung mga scenarios na nangyayari ngayon actually in the real world na we're trying to solve using AI. Diba? Okay? So, thank you for that. Now, we're moving on to marketing automation, my favorite one. I'm using this actually. Okay? So, this one is called high level. This is a platform. Nagbabayad lang din ako dito. Parang ChatGPT lang to monthly. But ito yung purpose nito, no? Yung mini-streamline niya yung mga repetitive tasks. Katulad nung pinag-usapan natin sa Shopee kanina, di ba? Yung may automated na email na darating sa'yo. If you forget your add to cart, kunyari, bumili ka ng umorder ka ng earphones or umorder ka ng bagong mug for Christmas. Tapos hindi mo na check out, no? So, kapag nagdadamating ka sa point na hindi mo na check out, magti-trigger yun ng signal doon sa aking back-end na itong si Albert, hindi niya pa sine-check out yung kanyang orders. Kaya ang gagawin nung automation is i-email ko to si Albert para ituloy niya ulit yung kanyang journey na i-orderin niya yung mga
products na yan. Okay, so that way, nagiging scalable yung marketing operations. And automated pa siya. That way, the time, nakapag-save tayo, and yung resources natin. Plus, di ba, an increase dun sa ating mga sales. Ang naging sample ko dito, si Go High Level. Go High Level, around ano siya, parang $99 per month. No? Pero napakalakas niyang tools kasi nga, yun nga, sama-sama na siya in one platform. Sama-sama na yung email marketing mo, social media posting mo, nandun na, yung ad management mo, nandun na rin, tapos yung efficiency and scalability. So, yung nagamit ko siya nun, ang maganda sa kanya, meron ka pang free website. Yung free website na yun, kunyari, meron kang business, no? Pwede kang maggawa ng sales. Hindi siya totally a website, it's called Sales Funnel. Pero it works like that, no? Yung website na yun, pwede mong gamitin to have an engagement, pwede na rin mag-book doon, pwede kang makontakt doon. So, lahat ng binabayad mo, ah from using different platforms like for example, meron kang Shopify, tapos meron ka pang domain, tapos meron ka pang email marketing, tapos meron ka pang ibang pang posting, 'di ba? Katulad ng mga HubSpot, no? Ngayon, kung high level, lahat nandun na. Lahat na ng email marketing, lahat na ng social media mo, yung advertising, nandun na. May SMS pa dyan. Pwede ka mag-send ng text message dyan. Blasting, meron yan, no? Ng mga bulk SMS. So, andito na lahat ng touch points para ma-automate mo yung negosyo mo. Similar to Shopee. Di ba? So, kunyari, ang business natin ay nasa services. Meron akong salon, no? Kunyari, salon. Tatlo yung branches ko. Gusto kong marami laging tao diyan, puno dapat yung branches ko. Anong pwede nating gawin? No? Pwede kong gawin dyan is i-automate ko ngayon yung mga number one kung meron na akong mga existing clients, pwede ko sila ngayon padalhan ng mga newsletter na emails na automated na hindi ko na kailangang isend. Papadalhan ko na lang sila through that software, no? And then that way, makikita ko ngayon using predictive analytics ng AI kung engaging ba yung pinapadala kong email sa kanila. Tapos pwede ko na rin bumalik ako sa platform ng ng Go High Level para naman i-check ko kung pwede ako mag-send ng SMS, 'di ba? Tapos pwede ko ngayon i-post ngayon yung mga social media ko na content through that one platform. Kita ko na lahat and then may dashboard pa ako. Kita ko ngayon kung ano yung mga nagpe-perform and hindi. That way, yung mga nagpe-perform, pwede kong dagdagan. At yung hindi nagpe-perform, pwede ko nang alisin. So that I can improve my performance and offer what my customers are looking for. So, kunyari, kasi nagtitinda ako ng mga sapatos, maybe yung mga colors or variations ng sapatos, hindi pala gusto ng customers ko. So, pag nag-send ako ngayon ng mga different content, different emails, or different advertising, magkakaroon ako ng wide variety of data points, no, wide variety of feedback na I can use para i-retarget ko sila and using a different approach. Kunyari, dumating sa akin, gusto pala nila ibang kulay ng sapatos or yung trending pala yung mga bago ng Adidas, no? Kasi Adidas naglabas ng mga magandang ngayon basketball shoes. Instead of Nike, previous months, mas Nike, mas maganda. Pero ngayon, this one, parang nakikita ko, yung direction ng ng analytics ko is papuntang Adidas Parang mas marami nagso-search, mas marami nagre-reply sa emails ko at marami nagtatanong, nag-i-inquire about sa text ko sa brand na to or sa product na to. Dito ako ngayon pwede mag-invest ng mga paninda ko, di ba? Instead na wala tayong idea, tas nagkaroon ka lang, naisip ko lang na parang, maganda yung maganda yung feeling ko sa produktong to. Ito kaya itinda ko. Di ba? Mas mahirap yun, no? Kasi syempre wala nga tayong idea. Mas mataas yung talagang mataas yung probability na malugi tayo kapag ganun yung naging way natin o yung thinking natin kung paano patakbuhin yung negosyo. Dati pwede yun, I guess, because hindi ganun katindi yung competition in the market. But these days, a lots of companies, a lot of organizations, even small, micro, small, medium companies or enterprise are competing intensely, no?
for attention ng ating mga customers para sa akin sila bumili. Now, customers can access you on all of the platforms, di ba? Pwede ka na makita Facebook, pwede ka na Instagram, lahat pwede ka na nila makita. And mind you, with that engagement pa lang, pwede ka na agad magkaroon ng idea kung anong magandang i-offer natin, anong magandang pricing, no? Anong magandang products, no? Di ba? And that way, mas ma-sustain natin yung ating negosyo, yung maging stable ba ang ating magnegosyo. Kasi nga kaya tayo nagninegosyo kasi gusto natin siyang palakihin ng palakihin. But no, without understanding no a different way to run our business, mas mahihirapan tayo lalo na sa digital era, no? Sabi ko nga dito sa book na to, no? Sinabi sa book na to, lahat ng direction is papuntang AI, no? Papuntang digital. Yeah, lahat, halos lahat. Okay. Peter Thiel is the founder of PayPal, no? Sila yung grupo nila Elon Musk na sila yung grupo ng LinkedIn, if you're familiar kay YouTube, sila yung grupo nung gumawa nun, no? Ganun sila katindi and they're very forward thinkers in terms of uh, the business na kanilang pinapasok. So ano yung pwede nating matutunan? Why I'm sharing this, no? The way I'm sharing this is because I'd like you to have at least the idea of ideas of what we can use pa na pwede nating gamitin sa ating mga negosyo, or if you were students naman, 'di ba? Paano pa natin to ma-utilize, no? As of course, bago tayong pasok sa industries, paano ko to magagamit as part of my, no, part of my skills and knowledge so that pagpasok ko ng any organization, I can contribute agad. Kasi, 'di ba, yung mga previous generations, I'm not comparing naman or we're not saying na we're better, no. All of us kasi are still in the learning process. Why? Because 10 years ago naman, lahat naman to halos hindi nag-exist. Right? Tama ba? 10 years ago, di ba? Sino magsasabi na yung Facebook ay magiging napakalaking social media platform? Di ba? But now, di ba, meron na ring Meta AI. Napansin niyo na ba yung Meta AI? Doon sa mga messenger natin. Natry niyo na ba yun? No, meron na messenger natin na gano'n. Meron din yung WhatsApp, may Meta AI na din. Di ba? It's just going to that direction. So, ano yung ibig sabihin nun para sa atin na mga negosyante or para sa ating mga students, no? That means also at least align lang natin kung ano pa yung pwede kong kunin, no? Hindi naman sinasabi na dapat maging ganito, ano, we're forcing you na dapat ganito yung gawin mo. No, no. It's not like that. Kasi tayo, iba't iba tayo ng journey. Iba't iba rin tayo ng ating skills and knowledge and passion and kung ano yung mga gusto nating gawin. But, yun nga, kung ano pa yung pwede nating gamitin, no? Hindi naman sinasabi na dapat alam mo lahat. No, it's not like that. But at least a bit of everything, no? Medyo alam mo yung mga katulad ng mga questions kanina, di ba? Pwede pala natin gamitin yung machine learning. Pwede pala yung NLP, yung language processing, pwede pala siya. Yung predictive analytics, importante pala siya para magkaroon ako ng ideas kung ano yung pwede kong gamitin sa aking negosyo at paano ko pa i-optimize yung aking negosyo. Or your facial recognition, pwede ko palang gamitin to dito, this way. No? Katulad ng isang kumpanya, ginagamit siya para pang-validate ng mga accounts so that they can log in, log out. No? Or yung marketing automation pala, pwede kong gamitin para i-optimize ng seamlessly and scale ang aking mga operations, no, sa business ko. Ay tulog ako, nag-o-offer ako sa mga customers ko. 'Di ba? Naka-automate ngayon lahat, yung chat, email, SMS, naka-automate lahat. So hindi ko kailangan mag-hire ng napakaraming tao. Mag-hire ako ng social media manager, mag-hire ako ng marketing manager, email manager, wala na, ubos na agad yung ano ko, yung budget ko, yung capital ko. Eh, syempre, kailangan nga natin i-sustain ng matagal yung ating negosyo. Kasi, di ba, bago maging successful ang isang negosyo, it takes times, it takes years, di ba? So, kailangan natin talaga ng different systems, different tools, no? Different ways to help us na mag-grow yung ating business with low cost or minimal cost but high impact. Alright?
So I hope you learned something in our discussion today. So before I wrap up our discussion, do you have anything, questions or would like to share with our discussions today? Okay, so let me just go to the future of AI. Okay, so nasabi ko na nga kanina, no? Bago ko i-wrap up ang ating conversation, no? So AI is the future. Yun nga, ang dami nagsasabi, hindi lang sa books, but even the Chat GPT, founder, si Sam Altman, di ba? Tinanong siya ni Oprah. Sabi ni Oprah sa kanya, may sobrang bilis daw ng AI. Totoo naman, di ba? Talagang na-change nila yung direction ng buong mundo. Meron pa ba daw ibibilis? Kasi nga sobrang bilis na nga. Meron pa bang ibibilis para daw yung mas mabilis pa yung pag-grow ng isang economy? Sabi ni Sam Altman, meron pa daw. Imagine that, 'di ba? Parang they're still working on that na parang mababilis pa dito nga sa Pilipinas halos iwan na tayo, 'di ba? So, yun nga yung AI kasi hindi siya basta advantage lang these days. It's also necessity. Very essential siya sa ating mga negosyo.